Ating pag-usapan mga kapatid, yung ginawa ng Panginoon, kung papaano niya iniligtas ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Na ito po ay mayroong napakagandang ibig sabihin o mayroong napakagandang lesson sa bawat isa sa atin ngayon. Nga pala, gusto kong i-welcome yung family ni Brother Ricky. Ayan, siya po ay nagtanong paano magpa-Bible study. Nakita ko, nag-comment, tapos tinanong kung saan at pinost ko sa mga kapatid kung sino yung malapit sa kanya. At yun, may nag-comment si Elder. Ayun, nakunta ko na rin yung ating head elder at nagkasundo na magkita po kami dito. Kaya masayang pagkikita kapatid na Ricky. Ayan, so mamaya, huwag kayong uuwi. Kasama din yung ating isang kabataan. Asa na ba yun? Dito kanina, yung umupo. Ay siya pala ay galing sa isang denomination na Sabbath Keeper. At nakita niya yung church na to na Sabado. So nagsisimba siya. At hindi pa siya nasisimulang mag-Bible study. Pero nakailang balik na pala siya dito. Kaya maganda na isabay-sabay na natin sila para pari-pariho naman ay siya. Yung isa tatanong na sa baptism hindi pa nga na Bible study. Ikaw, aral muna. Bible study muna. So, napakapalad natin at mapurihin ng Panginoon sa ating pagsamba sa oras na ito. Gusto ko pong i-maximize yung ating pag-aaral ngayon. Gusto ko pong i-tackle yung ilang mga bagay na mahalagang mensahe na matutunan natin na hindi nabanggit doon sa mga napanood ko. Ang una kong gustong bigyan ng diin ngayon ay yung mga talata, Kapitulo 12 ng Exodus. At basahin muna natin itong talatang 1 at 2. Chapter 12, 1 at 2. Ang sabi po dyan, at ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. So, ibig sabihin, meron po ditong palatandaan. Nagsalita ang Panginoon kay Moises at Aaron habang siya po ay nasa Egypt. Inutos niya. Anong buwan po yung sinasabi po dyan? Ito po ay buwan ng Nisan or Abib. At magiging unang buwan ito ng taon para sa kanila bilang pasimula ng kanila pong paglaya. Tingnan natin yung verse 3 hanggang 5. Basahin natin. Sabi po dito, salitain ninyo sa buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin, sa ikasampung araw ng buwang ito ay magsisikuha sila sa ganang kanila. Bawat lalaki ng isang kordero ayon sa mga sangbahayan ng kani-kanilang mga magulang, isang kordero sa bawat sangbahayan. Verse 4, at kung ang sangbahayan ay napakakaunti upang kumain ng isang kordero, ay siya nga at ang kanyang malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Ayon sa bawat tao na kumakain. Gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero. Talatang 5, ang inyong korderong pipiliin ay yaong walang kapintasan, isang lalaki na iisahing taon. Inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. So makikita po natin dito mga kapatid, yung pong spiritual na kahulugan or yung significance ng mga talatang ito. Yung pong Pasko na tinatawag, ito po ay pangkalahatang panawagan o para sa lahat. Nakita po ninyo yung ibig sabihin ng talata? Kaya ang sabi doon sa verse 3, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel. Okay? So ano pong ibig sabihin at anong mensahe ng mga talatang ito? Ang ibig mo sabihin, ang utos ay hindi po para sa piling tao lamang. Ipinapakita nito na ang kaligtasan ay alok sa lahat. Ano po? Para sa lahat. Ngunit kailangan itong personal na tanggapin at sundin ang panuwagan. Kasi ang Panginoon hindi na mamimili ng ililigtas. Hindi tayo katulad ng iba na yung once save, always save na turo, ang Diyos ang namili. Kawawa ka pag hindi ka napili. Kaya limited atonement, ang Diyos daw namimili ng ililigtas niya. Kaya malas mo, naglilingkod ka, hindi ka pala kasama sa listahan. So hindi ganon. Dito sa mga talatang ito, ay ipinapakita na ang Diyos ay nag-aalok ng kaligtasan para sa lahat. So yung spiritual insight, mga kapatid,
sa parihong kaparaanan sa ating panahon ng Kristyanismo. Si Kristo bilang kordero ng Diyos ay ibinigay niya ang kanyang buhay para sa lahat ng tao. Okay? Meron pong nagtuturo, mga kilalang denomination ngayon, na sila lang ang tinubos ni Kristo. Hindi natin kailangan i-mention, pero mali yon. Kasi ang Panginoon, sabi ng Juan 1:29, ano po ang sabi ng kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng hindi ng isang denomination. Buong sanglibutan. Ibig sabihin, iniaalok ito para sa lahat. Kaya lang, kung hindi ka tatanggap, sorry. Yan ang ibig mong sabihin. Kung titingnan natin yung historical background po nito, mga kapatid, yung bawat sambahayan, sabi po dun sa binasa natin, ay pipili ng kordero na walang kapintasan. Lalaki at isang taong gulang, bata. Okay? Maaring ibahagi ito sa sabi doon sa binasa natin, kapitbahay. Pwede. Okay? Ang kordero ay dapat walang sakit. Okay? Ito po ay nagsisimbolo ng kalinisan at pagiging karapat-dapat. Ito po ay typology ng ating Panginoon. Punta tayo sa verse 6 hanggang 7 ng Exodus 12. Verse 6. At inyong aalagaan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. Verse 7. At kukuha siya ng dugo niyan at ilalagay sa 2 haligi ng pinto sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. Okay? So, sa 14 na araw ng buwan, pagdating ng hapon, yun po yung panahon na papatayin yung kordero. At ano na po sabi, ang dugo ay ilalagay sa mga hamba, yung pintuan ng bahay. At ang dugo ay magsisilbing tanda ng proteksyon. So yung dugo ay proteksyon, mga kapatid. Ngayon, ano ang gagawin po doon sa laman ng kordero na yon? Verse 8 hanggang 10, ang sabi, at kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon, na inihaw sa apoy at tinapay na walang libadura. Kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Sabi ni Brad Eli ay ampalaya daw. Verse 9, huwag ninyong kaning hilaw. Yon, bawal yung kinilaw ay. O luto man sa tubig, kundi inihaw sa apoy. Ang kanilang ulo, pati ng kanyang mga paa, pati ng kanyang mga lamang loob. Verse 10, at huwag kayong magtitira ng anuman niyaon hanggang sa kinaumagahan, kundi yaong matitira niyaon sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. Ay kung hindi naubos, di susunugin. Walang matitira. So ano po kayang ibig sabihin po dito? So ang instruction ay hindi pwedeng hilaw, hindi pwedeng nilaga. Kailangan ay inihaw. Mga kapatid, kakain, meron pong kasamang mapapait na gulay at kasama din po yung tinapay na walang libadura or unleavened bread. Uubusin. May mga mahalaga pong ibig sabihin ito. Kasi ako po pag nagturo ng lesson, kung nilagay dyan ang talata, uunawain natin. Kasi hindi naman pwedeng i-explain lahat sa lesson, di pagkakapal-kapal, Pag nilagay yan, ibig sabihin, pag-aralan natin yon. Tingnan nyo po, mga kapatid. Ano ang ibig sabihin? Bakit kailangang ubusin? Ano ang kahulugan? Ang ibig po sabihin nito ay buong pagtanggap sa handog ng Diyos. Ang kordero ay dapat kailangan ubusin, na ang ibig sabihin ay kailangan tanggapin si Kristo ng buo, hindi bahagi. Nakita nyo? Kaya nga, yung mga nangyayari sa Israel, meron talaga itong mas mahalagang meaning sa atin. Kung bakit walang ititira, ang ibig pong sabihin ang kaligtasan ay hindi po kalahati. Buo. At ang pananampalataya at pagtanggap ay hindi may porsyento lang. Tanggapin natin ng buo. Ang Diyos ay naghahangad ng buong pusong pagtanggap at buong pagsunod. Yun ang ibig sabihin. Kaya, hindi naman sinulat yan sa Biblia. So, napakaganda ng mensahe, di ba, mga kapatid? Ang ganda. Kasi, yung mga nangyayari sa mga talata, meron pong mga kahulugan niya. Okay? Punta tayo sa verse 11. Tingnan natin. Yung verse 11,
At ganito ninyo kakanin. Ang inyong baywang, ang inyong mga pangyapak ay nakasuot sa inyong mga paa. At ang inyong tungkod ay tangnan ninyo sa inyong kamay. At inyong kakaning dali-dali. Siyang Paskwa ng Panginoon. Ito. Yan ay ang Paskwa, no, mga kapatid. Ang paraan ng pagkain, kakanin itong may handa. Ito yung kahulugan nito. Sa paglalakbay. Bakit? Meron itong bigkis, ang bewang, pangyapak, yung mga sinusuot nilang mga sandalyas, yung sinturon, at merong tungkod sa kamay. Sabi diyan, nakabigkis ang kanilang mga baywang. Isa itong larawan ng pagiging handa sa pag-alis. Hindi ka naman pwedeng aalis ka tapos yung suot mo'y nahuhubo. Walang sinturon. Paano ka makalapaglakad ng maayos at ang iyong paa ay butas-butas na tsinilas? Hindi ka makakapaglakbay ng maayos. Sa panahon ng Israel, ang damit ay malalaki. Nakita nyo? Maluluwag. Magkamukha lang halos yung damit ng lalaki at babae. Pagka sila'y lalakad ng malayo, kailangan talian. Sa gabal yun eh. Yun yung ibig sabihin, yung historical background. Tatalian para hindi sa gabal. Pag naglalakad, mga kapatid, wala naman silang pantalo noon. Okay? Pagiging ano po ito? Pagiging handa sa paglalakbay. Ibig sabihin, ang isang tao na nakakilala sa Panginoon at tatanggapin siya, kailangan handa siya. Maglalakbay tayo sa espiritual na paglalakbay. Ang ating pong suot, ang ating pong pagkatao, dapat hindi maluwag. Dapat fit po yan. Hindi po maluwag mula sa ulo hanggang sa taa. Malang maluwag. Dapat ay lahat ng tornilyo mahigpit. Yan. So, tingnan natin yung verse 12, mga kapatid. Ang sabi ng verse 12, sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto. Maging tao o maging hayop, at gagawa ko ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Pansinin po ninyo yung mga binabanggit dyan. May nagtanong sa akin Brother Johnson, ako'y pinagtuturo ng Sabbath School lesson bago pa lang ako. Bakit ba yung mga namatay sa yung mga panganay? Alam nyo, nung minsan in-invite, itong TV program na-invite si Pastor Durante kung papaanong patutunayan na talagang totoo ang Diyos. Isa-isa to sa ginamit ni Pastor Durante. Totoo talaga ang Biblia at ang salita ng Diyos. Kasi nung sabihin niya, lahat ng mga panganay mamamatay. Panganay lang, din lang namatay sa mga taga-Ehipto. Ay may sagot yung mga atheist. Kasi niya, sa panahon nila, ang mga panganay sa pinakamababa na tulugan nakahiga, mayroon daw singaw na nakakamatay. Yung mga kahoy na nabaon sa lupa, kaya kung anong meron dyan, sumisingaw yun. Kaya lahat ng pananganay. Pero dito, mga kapatid, meron pong ibig sabihin yan. Ang sabi ay sapagkat aking dadaan sa lupain ng Ehipto. Ipinapahiwatig ng Diyos dito ay ganito. Yung salitang sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto, ang ibig pong sabihin nito, yung Diyos mismo ang gagawa. Yung Diyos mismo ang kikilos, mga kapatid. Hindi niya pinakatiwala sa tao. Hindi lang anghel. Siya mismo ang sabi doon. Ang Diyos sa kanyang kapangyarihan. So ano po yung lesson dito? Ang Diyos ay personal na nakikialam sa kasaysayan ng pagliligtas. Okay? So pagdating sa salvation, siya po ang gagawa. Kaya nga mali po, mga kapatid, na ang paniniwala na meron po tayong contribution sa salvation. Wala po sa ating pong fundamental beliefs sa Biblia. Lahat, ang buong kaligtasan, ibinigay sa atin ng Diyos. Wala kang contribution dyan. Ang gagawin mo lang, tatanggapin mo. Sabi ng iba, hindi yung pagtanggap contribution. Dinagdagan mo ba yung binigay ng Diyos? Hindi naman tinanggap mo lang. Ay sabi lang, hindi talaga may contribution yung pagtanggap sa ganyan. O sige, bigyan ako ng illustration. Kunyari ito, binigyan kita ng sinigang na lapu-lapu. Tinanggap mo, dinagdagan mo yung binigay ko? Hindi tinanggap mo lang.
wala kang ambag doon sa blessing. Yun yung salvation. Grace, libre. Ito yung ibig sabihin. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para iligtas sila. Okay? Yan po yung ibig pong sabihin. Ang sabi dyan, aking papatayin ang lahat ng panganay. Bakit? Bakit mga kapatid? Kasi ito pong tinutukoy po rito, ito yung huling salot, di ba? 10 salot ito eh. Ang pagpatay sa mga panganay, specific ng Panginoon kasi yung kultura sa Egypt, ang panganay, kahit naman sa Israel, ang mga panganay ay siyang may karapatan sa mana. Mas makapangyarihan siya sa lahat ng magkakapatid. Di ba? Kaya nga, tinawag si Jacob na mandaraya kasi ninakaw niya yung pagkapanganay ni Esau. At sising-sisi naman si Esau na nawala sa kanyang pagkapanganay. So, ibig sabihin yung pagkapanganay ay napakahalaga. Yun ang talagang sadya ng Panginoon para iparalisa ang kapangyarihan ng Ehipto. Kung pag-uusapan natin mga kapatid, yung lahat ng salot sa Egypt ay pinapakita ng Panginoon na siya ang Diyos. Bakit nagdilim yung langit? Naniniwala sila na may Diyos ng kaulawakan. Namatay ang mga hayop na sinalot sila ng balang. Naniniwala sila na may Diyos ng lupa. Na bingdugo yung tubig, naniniwala sila na may Diyos ng tubig. Lahat yun, pinakmukha ng Panginoon. Yung inyong paniniwalaan Diyos, wala yan. Ngayon, pagdating doon sa kanilang kultura, na talagang inaasa nila ang susunod na tagumpay ng henerasyon sa panganay, patay. Pero yung mga panganay ng Israel, buhay. Bakit? Merong bahid tanda ng dugo. Ayon, pati hayop, mga kapatid. Ang hatol ay saklaw, lahat ng aspito ng buhay sa Egypt. Ito'y pangkalahatan at hindi mapigilan. Kasi ang mga hayop ay isa rin sa kanila pong mga pakinabang, mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon ay gagawa ko ng kahatulan sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Napakahalagang bahagi ito sapagkat ipinapakita na ang mga salot ay hindi lang laban sa mga tao ni Paraon, kundi laban sa Diyos-Diyosan ng Egypt na iniisip nila may mga Diyos na nangangalaga sa mga hayop. Kasi magtataka ka, anong kinalaman ng hayop? Kawawa naman ng hayop. So, kita natin dito mga kapatid, bakit hayop? Wala namang kasalanan yung hayop. Yung pala, ang dahilan na yan, para ipakita ng Panginoon na yung Diyos na tagapangalaga ng hayop na pinaniniwalaan nila, wala pala yun. Kaya para ipakita ng Panginoon ang kanyang pagiging makapangyarihan, ay yung pong pagpapatunay na paglipol niya sa mga Diyos-Diyusan, yung hayop na pinaniniwalaan nilang may nangangalagang Diyos ay namatay, nagkandamatay. So ang Diyos ng Israel ay tunay, walang kapangyarihan ang Diyos-Diyusan laban sa Kanya. Kaya nga sabi niya, ako ang Panginoon. Yung salitang ito ay tinatawag na climactic declaration. Ako, si YHWH, ako si Yahweh. Ipinapaalala niya ang kanyang pangalan. Exodus chapter 3 verse 13. Ako, si ako nga. Ang kaligtasan, mga kapatid, at paghatol ay parihong nagpapaalala kung sino ang tunay na Diyos. Ibinibilang natin ito na hatol ng Panginoon. Hindi pa yung final judgment. Ang lahat ng bagay ay para sa pagpapakilala ng Diyos at ng kanyang karapatan sa tipan na kanyang ibinagkaloob sa kanyang bayan. So, kung ating babalikan yung mga binasa po natin, mga kapatid, yung korderong walang kapintasan ay sumisimbolo sa ating Panginoong Hesukristo. Yung dugo sa pinto ay proteksyon sa ilalim ng yung kordero, nagsisimbolo kay Kristo. So, ibig sabihin, yung proteksyon natin ngayon sa kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoon na nabuhos ang dugo niya doon sa kamatayan sa cross. Yan ang papapait na gulay. Ano man kinalaman nito? Bakit merong ampalaya ron? Naalala ko si Brad Ely. Babasahin ko sa iyo. May ampalaya sa Biblia. Binasa yun. Problema. Marami namang mapait na gulay. Hindi man ampalaya. Mihira. Ayun. Tagahanga daw si Brother Rick. Galing Kamuntik na siyang maniwala Lahat ng basahin talata. Pero na napanood niya yung programa namin, ay mali pala yun.
Yung chop-chop. Okay. So, ang mapait na gulay, ito po ay nagsisimbolo sa mapait o hirap tungkol sa pagkaalipin. Inaalaala nila nung alipin pa sila. Ang paglaya nila ay paglaya sa kasalanan. Nung alipin sila, parang tao sa panahon ngayon na alipin sa kasalanan. Yung tinapay na walang libadura, ito po ay nagsisimbolo, kakainin nila walang libadura, sa buhay na hiwalay na sa kasalanan. Okay? Sa pamumuhay ng Kristiyano na hindi na nananatili sa kasalanan. Walang halong kasamaan. Ano po? Yung paghahanda ng pagkain na may suot na sandalyas at tungkod. Ito po ay ang paghahanda o pag-alis sa dating buhay natin. Sa ngayon. Isa-isa natin ha. So ibig sabihin ngayon, gagawin mo ngayon sa spiritual. Maghahanda at tatahakin natin yung bagong buhay. Okay? Yan po ang ibig pong sabihin niyan, mga kapatid. Punta tayo sa pagtawid ng Israel sa dagat. Ang pagtawid ng Israel sa dagat na pulay, hindi lamang isang makasaysayang pangyayari, mga kapatid, kundi isang simbolo ng kaligtasan, pagtubos, at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang ganda ng istorya, no? Nung umalis sila sa Egypt, mga kapatid, nakalis na sila. Pero ang problema, may malaking hadlang. Ito yung Red Sea. Ang mga Israelita sa panahong iyon ay alam nila, wala silang ibang dadaanan. Ang iniisip nila, sila ay mamamatay. Kasi hinahabol na sila ng mga sundalo ng Ehipto. Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Ay nagkaroon po ng expressway sa dagat. Pinatunayan ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, kung titingnan natin mabuti, ito pong kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa Israel, ito yung ating nakikita ngayon. Mga Kristiyano tayo, pero pinalalaya din tayo sa pagkaalipin. Okay? Pwedeng maranasan natin ngayon, mga kapatid, na sa pananampalatayang ito, minsan may problema, parang wala na tayong dadaanan. Alalahanin natin ang Israel sa isang napakamahimalang kaparaanan na ginawa ng Diyos, kung papaano nagkaroon ng parang pader ang dagat sa magkabila. Ay ini-imagine ko, mga kapatid, kung hindi kaya yung mga bata doon ay nagtatakad, kaya tinutusok nila minsan yung tabing dagat. Bakit hindi ito lumulusot? Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay gumawa ng paraan sa kahit tila napaka-imposibleng sitwasyon upang iligtas lamang ang kanyang bayan. Mga kapatid, maaaring sa ating panahon ay mayroong nakaharang na parang hindi na natin alam kung saan pa tayo dadaan. Tandaan lang po natin ang Diyos ng Israel. Yun din ang Diyos natin ngayon. Kaya nga, kung ang problema mo ay kasing laki ng barko, ang solusyon ng Panginoon kasing lawak ng karagatan. Kaya walang dapat mawawala ng pag-asa. Walang taong dapat maninigative. Kasi ang Diyos natin pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Ang nananalig sa Diyos ay dapat manatili kahit sa harap ng panganib, mga kapatid. Hindi lang sa panahon ng kasayahan o tagumpay. Yan yung mga lesson. Balikan nga natin itong chapter 12, verse 31 at hanggang 36. Isa-isahin po natin. Sa verse 31 kasi, at kanyang tinawag si Moises at si Aaron sa kinagabihan at sinabi, kayo'y bumangon, umalis kayo. Kayo at 10 ng mga anak ni Israel. At kayo yumaong maglingkod sa Panginoon gaya ng inyong sinabi. Sige, ituloy nga natin sa 32. Dalhin ninyo kapwa ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan, gaya ng inyong sinasabi. At kayo yumaon at pagpalain din naman ninyo ako. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Meron ditong request si Pharaoh, si Paraon, mga kapatid. Ituloy nga natin sa 33. At pinagmadali ng mga Ehipsyo ang bayan na madali ang pinaalis sila sa lupain sapagkat kanilang sinabi, kaming lahat ay patay na. Yung natakot sila dun Pero doon sa binasa natin kayo sa verse 14, nagsisi, mali yata nagawa natin. Nagkumali siya ng desisyon. Tingnan nyo tingnan natin yung 34 hanggang 36. Ang sabi po dyan, at dinala ng bayan ang kanilang masa bago humilap at nababalot ang kanilang mga masa sa kanilang damit sa ibabaw ng kanilang balikat. At ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa salita ni Moises at sila'y humingi sa mga Ehipsyo ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit. Nagbaon Nakiusap, binigyan naman. At
pinagbiyayaan ng Panginoon ang bayan sa paningin ng mga Ehipsyo na ano ba't ibinigay sa kanila, anumang hingin nila at kanilang hinubaran ang mga Ehipsyo. So, diyan sa mga talata, mga kapatid, at doon sa binasa natin kanina, ang ganda kasi nag-request si Paraon na ipanalangin or pagpalain ninyo ako. Sabi doon, ipanalangin ninyo ako. Tinablan na sana no? Kasi sa history ng mga umalipin sa Ehipto, si Nebuchadnezzar na convert mampalataya. Si Paraon, kamunti ka na. Kaso lang, merong likas na masama si Paraon. Pinag-uusapan nga sa mga nakaraang leksyon Sino ba talaga ang nagpatigas sa puso ni Paraon? Kaso tapos na yun hindi nyo na pwedeng itanong. Okay. So, ang mga Israelita ay umalis agad. Dahil yung kanilang mga tinapay, humingi pa sila ng mga pilak, ginto, damit. Hinubaran daw no? So, pinuburan, mga kapatid ng Diyos, yung request nila. Kaya ang mga Ehipsyo ay nagbigay ng saganang mga pabaon sa bayan. So, ano yung kiaibahan ng tinatawag na request ni Paraon? Pinalaya sila agad Walang kondisyon. Pinalaya na kasi pang 10 salot na yon. Sa buong kasaysayan ng Ehipto, mga kapatid, paulit-ulit na tinutulig sa ni Paraon ang parang siya, hindi kayo makakalis dito. Ganon. Minsan gusto niyang, iwan nyo ang mga bata. Sige, kayong mga matatanda, alis na kayo. Ganon ang ginagawa niya Pati mga hayop, iwanan ninyo. Pero this time, ay ibinigay niya ang lahat, mga kapatid. Tapos, inutusan pa silang dalhin ang mga hayop na dati ay ayaw niyang ipadala sa mga Israelita. So, yung salitang pagpalain ninyo ako, ito yung kahilingan, kakaibang kahilingan. Merong kakaibang request na hindi inaasahan mula sa isang hari na napakayabang. Sino ba ang Panginoon para sa akin makinig sa Kanya? Sabi doon sa chapter 5 ng Exodus. Pero bandang huli, tiklop din pala siya. Kaya lang, ito po mga kapatid, may mga tao na may pinaparamdam na yung Panginoon Alam niya nang tinatawag siya ng Panginoon. Huwag niya na sanang pagmagaset-tagisan ng puso niya kagaya ni Paraon. Kinilos na sana pero binawi pa rin. So, ibig sabihin, lalo na si kapatid, maganda yung iyong layunin, bata pa naman siya, Huwag nawang maudlot. Pag nag-decide ka, hindi ka tumuloy, pareho lang ni Paraon. Naniwala na siya, kaya nga naniwala sa Diyos. Totoo talagang Diyos ito. Kaya yung pagsasalita ng ipanalangin ninyo ako, conversion yun Na-convert na siya Pero wala ring naudlot din, mga kapatid. Okay, so ito na. Dito sa Exodus 13 verse 17, ang sabi po dito, at nangyari ng tulutan ni Paraon na ang bayan ay yumaon na hindi sila pinatnubayan ng Diyos sa daang patungo sa lupain ng mga Pilistio. Bagaman malapit na sapagkat sinabi ng Diyos, baka sakali ang bayan ay magsisi pagkakita ng pagbabaka at magsipagbalik sa Ehipto. So, ibig po sabihin mga kapatid, bagaman may mas maikling daan, may shortcut actually. Pag tinignan natin yung geographical background, merong shortcut papunta sa Kanaan sa pamamagitan ng lupain ng mga Pilistio. Hindi doon pinadaan ng Diyos ang Israelita. Siya man yung guide alam niyang may shortcut, mga kapatid. Makikita po ninyo yan pag pinag-aralan niyo yung mga Bible map. Makikita nyo, may shortcut talaga doon. Pero pinili niya ang mas mahabang daan. Ano ang ibig sabihin, mga kapatid? Upang maiwasan nila ang Kasi pag dumaan sila sa shortcut, meron pong mga kalaban na pwede silang madaanan at pwedeng matakot yung bayan at bumalik na lang sa Egypt. Yan. So, bagaman may shortcut, hindi iyon ang plano ng Diyos. Kaya bawal ang shortcut sa pananampalataya, mga kapatid. Hindi yung madali, Hindi. Kailangan ay dumaan tayo sa tamang proseso, tamang paraan na ang Diyos ang may gawa. Huwag tayong dumaan sa ating sariling daan. Huwag tayong dumaan sa dating daan. Iwanan na natin yon. Dating buhay yun ibig sabihin. Bagong daan. Kasi may daang tila matuwid. Kaya ang ibig pong sabihin, ang daan sa lupain ng mga Pilistio
ay pinakamabilis via Gaza Trip. Kung titingnan nyo sa map, patungong Kanaan, ang bilis lang sana. Pero ito ay mapanganib na daan dahil may mga mandirigma na nakaabang sa daan. So ang mga Israelita ay bagong laya, kaya mga takot pa sila. Wala silang mga sundalo pa. Wala pa silang na-organize na mga tagapagtanggol, mga kapatid, sa labanan. So ang Diyos ang pumili ng daan. Kaya ang Diyos pag pumili, hindi yung maikli, hindi yung madali. Kaya mali yung tinatawag po mga cheap grace, yung prosperity gospel. Makikita nyo sikat na sikat ngayon yung mga prosperity gospel sa US. Sumampalataya ka! Ibubuo sa iyo ang siklik-liglig. Wala kang kotse, tanggapin mo si Kristo, magkakakotse ka. At alam nyo, yung isang napakasikat ngayon na preacher, si Joel Osteen. Nako, prayer request lang sa kanya. Maraming mayayaman. May love gift madalaki. Kasi, parang networking Yayaman ka rito. Pwede pala sa panampalataya. Pera-pera. Prosperity gospel. Sa Panginoon, hindi. Sa una pa lang, muwaso kayo sa makipot na pintuan. Hindi pwedeng malapad ang daan. Sabi ni Haring Solomon, may daang tila matuwid. Kaya kung gusto natin makarating sa makalangit na Kanaan, huwag natin isipin na ang pananampalataya ay hayahay. Kailangan natin matutong magtiis, mga kapatid. Habang nasa mahirap at malayong paglalakbay sila, hindi naman sila pinabayaan ng Panginoon. Tama? Kaya nga, ang maikling daan ay hindi laging maganda. May dahilan. Ang importante doon ay sinundan natin yung tagubilin ng Panginoon. Okay? Kung titingnan natin, wag na natin basahin siguro, yung nasa chapter 40 na po tayo, yung bahagi ng kwento bago tumawid ang Israel sa dagat na pula, habang papalapit ang hukbo ni Paraon upang habulin ang mga Israel, ang Diyos mismo ang naging tagapamagitan upang bigyan sila ng proteksyon. So ito ay kapahayagan ng presensya ng Diyos kahit na sa ating panahon ngayon. Yung karanasan nila, mga kapatid, sapat ito para tayo ay hindi ma-discourage, hindi panghinaan ng loob. Patunay yon na yung Diyos na nag-iingat sa kanila, yun din ang Diyos natin ngayon. Kaya kung tayo nakakaranas ng mga kalungkutan at pagsubok, mga kapatid, alalahanin lang natin itong istoryang ito. Magkakaroon po tayo ng inspirasyon. Kaya nga doon sa paglalakbay nila, mga kapatid, ano po yung protection sa kanila? Sa init, anong meron? Ulap. Sa dilim ng gabi, merong yan, no? So, kapag madilim, may iliwanag. Kapag mainit, merong lilim. Ang ganda naman nito, mga kapatid. Dalawang tinatawag na proteksyon ang Panginoon. Kaya, ang Diyos ay parihong pinapakita yung kanyang gabay, pangunguna, at gwardya. Yung ibig sabihin, siya yung nasa unahan, siya yung naglilid, siya rin yung Diyos na nasa likod. Ibig sabihin, hindi lang siya nangunguna. Kasi kung ililiteral natin yung paglalakbay sa dami ng Israel, pag nandoon ka, ang isang leader doon, wala sa likod. Wala. Pero tingnan mo ang Diyos, nasa taas siya. Lahat buo. Siya ang tanging nag-ingat sa Israel. Wala rin yun si Moises. Walang magagawa yon kung wala ang Panginoon. Kaya wag natin ilalagay lagi sa ating sarili yung pong ating wag natin pagmalaki sa Diyos yung ating mga magagawa. Okay? So, ang kapangyarihan ng Panginoon ay talagang nakikita po nating nahayag. Sa chapter 14 verse 13, ay napakaganda ng talatang ito. Sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot. Ayan. Tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Napakagandang leader ni Moises, Hindi niya sinabi, ako bahala sa inyo. Meron na kasi akong mga nakikita, kung hindi dahil sa akin wala. Yung Panginoon ang itinuturo at itinataas ni Moises. Sabi niya, huwag kayong matakot. Bakit? Hindi niya sinabing, kaya ko yan, andito ako Hindi ko kayo mababayaan. Ano sabi niya? Tumigil kayo, tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Tingnan mo, hindi pa nga hindi pa nga sigurado ni Moises Pero grabe yung kanyang pananampalataya, mga kapatid. Ang galing. Tingnan ninyo, may gagawin sa inyo ang Panginoon ngayon. At yun nga, mga kapatid. So, ang talatang ito ay bahagi ng iksi na bago ang pagtawid sa dagat. Habang papalapit ang hukbo ni Paraon, ang mga Israel ay takot na takot, mga kapatid. Sinisisi nila si Moises. Nako, buhay sana tayo kung hindi tayo
pumunta roon hindi tayo umalis. Ngayon, sigurado patay tayo. Pero ang ating, ang leader ng Panginoon nagtinawag, si Moises ay hindi takot. Sa atin nga mga kapatid, dapat ito ay masumpungan sa atin. Hindi tayo dapat matakot. Napakaraming, may kachat ako kanina, takot na takot kasi pinipilit daw silang bakunahan. Sabi ko, baka may epidemya diyan sa inyong lugar. Huwag ka matakot dyan. Ginagawa naman yan natin sa ating mga ospital. So, minsan ay, tayo'y nadadala. Nung pandemic nga, sabi po nga mga nababasa ko nilagnat. Inisip may COVID siya. Ayun, namatay. Hindi naman pala COVID. Stress, kinamatay. Tension, no, mga kapatid. Yung mga mensahe sa ating spiritual, ang pananampalataya ay nakikita sa panahon ng panganib. Yan. Kaya nga, may isang napagandang theological term na sa panahon ng kagipitan, ng kahirapan, doon naman lumilitaw ang katunayan na meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. Ano? Ang Diyos ang tagapagligtas at hindi ang tao. So ang kaligtasan ng Israel ay hindi galing sa armas nila. Tandaan, bagong laya sila. Wala pa silang mga train na mga sundalo. Ang pananakot ng kaaway ay may hangganan. Tandaan natin yan. Ang proteksyon ng Diyos ay walang hanggan. Ang pananakot ng kaaway may hangganan. Ang ganda. Tandaan niyo mga kapatid, ang pananakot at pagsubok may hangganan. Ang proteksyon ng Diyos at solusyon walang hanggan. Amen mga kapatid. Minsan, ang sagot ng Diyos ay tumigil ka. Magmuni-muni. Panoorin natin kung paano siya gagawa. So minsan, kailangan natin ma-appreciate kung paano gumawa ang Panginoon sa atin. So, kapag hinahabol tayo ng mga iswal na ikalaban sa ating mga buhay, naroon yung problema, takot, kasalanan na ating nagawa, lahat para ibagsak ang ating panampalataya. Subalit makakaasa tayo na ang Diyos ay kikilos para sa atin. Kailangan natin tumayo, manatili, manindigan sa panampalataya at alisin ang takot at tingnan ang pagliligtas ng Panginoon. Okay, punta tayo sa ating pong pagtatapos. Ano itong awit ni Moises na binabanggit? Chapter 15 verse 1. Ang sabi po dyan, nang magkagayoy inawit ni Moises at ng mga anak ni Israel ang awit na ito sa Panginoon at sinalita na sinasabi, ako'y aawit sa Panginoon sapagkat siya'y nagtagumpay ng kaluwa-luwalhati. Ang kabayo at ang sakay niyaon ay kanyang ibinulusok sa dagat. So, sa awit ni Moises, binanggit niya kung paano ang pagliligtas ng Panginoon. Ano ang nangyari sa mga kalaban. So, matapos ang kamanghamanghang pagtawid ng mga Israelita sa Red Sea, mga kapatid, at ang pagwasak ng Panginoon sa hukbo ni Paraon, si Moises at ang buong bayan ay sabi diyan, nag-awitan ng papuri sa Diyos. Ang awit na ito, ang kauna-unahang hymn na natala, mga kapatid, ng pagsamba. Kauna-unahang awit ng pagsamba sa Biblia na isinulat bilang response doon sa kaligtasan at tagumpay ng bayan. So ano po yung mensahe ng awit ni Moises? Ayon sa author ng ating Sabbath School, mga kapatid, ito ay awit ng kalayaan at kaligtasan or pagliligtas ng Panginoon. Ipinapahayag ng awit ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas mula sa pagkaalipin ng Ehipto, mula sa ating pagiging makasalanan sa ngayon. So, hindi nila iniligtas ang sarili nila. Ramdam at alam nila na ang Diyos ang nagligtas sa kanila. Ito ay dakilang gawa ng Diyos, kaya siya lamang ang dapat purihin. Kumbaga sa lyrics ng awit na yon. Sa Diyos ang papuri. Tinuturo sa atin, mga kapatid, kailanman, huwag natin ipagmamalaki ang ating mga nagawa. Huwag natin ipagmalaki yung ating mga pagiging masunurin, faithful sa lahat ng programa sa iglesia, at the same time yung ating mga doctrinal na parang napiperfect natin. Hindi na pwedeng ipagmalaki sa Diyos dyan. Kasi hindi natin magagawa yan kung wala siya. No? So, pinapahayag ng awit ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas mula sa pagkaalipin at hindi ang pagliligtas ay mula sa kanilang sarili. Ito po ay pagkilala sa Diyos na tagapagligtas. Ang tawag nga po ay the man of war. Sabi ng mga debate dati sa Iglesia ni Cristo sa probinsya, may mababasa ka ba na ang Diyos tao? Meron. The Lord is a man of war. Sa Bisaya, tao sa panggubatan. Sabi sa Bisaya, tao ang Diyos. Man of war. Pero ang ibig ko sabihin ay yung context
na wala mang mandirigma ang Israel. Ang mandirigma sa panig nila ay Diyos. Patunay na ng karapatan ng Diyos, natapat siya sa kanyang pangako. So ang paglabas sa Egypt, mga kapatid, at pagkakawatak-watak na mga Egyptian ay pagtupad sa tipan ng Diyos kay Abraham. Basahin nga natin ito. Genesis chapter 15 verses 13 to 14. Ano ba itong pangako ng Diyos kay Abraham? 15:13. Sinabi ng Diyos kay Abraham, tunay na pakatalastasin mo ng iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupain. Hindi kanila. At maglilingkod sa mga yaon. At pahihirapang 400 taon. Verse 14. At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan. At pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Nangyari, ano? Ito po yung pangako, tipan ng Panginoon kay Abraham. Ang Israelita ay galing sa lahi ni Abraham. Tinupad niya ito mismo. Kaya nga itong pangako at pagtupad ng Panginoon ay hindi na dapat natin pagdudahan. Nangako siya noon, kaya mula kay Abraham hanggang sa binhi na natupad sa ating Panginoon, ang pagliligtas mula noon hanggang ngayon ay hindi po natin dapat na pagdudahan. Ito ay nagpapahayag ng pag-asa at pananampalataya. Paano po ito natin iuugnay sa ating mga buhay bilang konklusyon? May dahilan tayong umawit sa Diyos araw-araw. Alam niyo yung awit ni Moises, binanggit din yun sa Revelation eh. Awit yung 144,000 ng awit ng pagtatagumpay, awit ni Moises. At sabi doon sa Revelation, ikaw lang din nakakaalam ng awit na yon. Kasi karanasan yon ng pagtatagumpay sa Panginoon. Walang ibang nakakaalam ng karanasan mo, kundi ikaw din. Huwag mong ipaalam sa kapitbahay mo. Ikikwento mo, hindi, aawitin mo yan sa Panginoon pag nagtagumpay ka. Kasi pag kunento mo yan, baka hindi ka magtagumpay. Wala. Yung awit sa Revelation, awit ni Moises, awit po yan ng karanasan. Okay? So, tulad ng Israel, tayo rin ay iniligtas mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Kaya lahat tayo ay aawit ng awit ni Moises. Ang pagsamba ay tugon sa karanasan ng pagliligtas. Ba't tayo sumisimba ngayon? Kasi na-experience natin yung salvation. Nalulungkot kami, may mga kapatiran natin sa social media. Tinatanong, hindi ka pa pala siguradong ligtas ka na? Hindi! Ang lakas lang. Hindi ka pa sigurado? Wala kang assurance? Wala! Ay, ba't ka mangangaral ng kaligtasan? Hindi ka pala siguradong ligtas ka? Ay, talaga naman. So, ang pagsamba, tandaan natin, ang worship na ginagawa natin ngayon, dahil na-experience natin yung kabutihan ng Diyos. Kaya sila Brother Ricky, pati yung kanyang may first time ni Mrs. na magsimba. Hindi ibig sabihin ay hindi mo mararamdaman yung pagliligtas ng Panginoon. Sa araw ng Sabat na ito, uuwi tayo na naramdaman natin ang kabutihan ng Diyos. Amen? So, ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mga ridsi o miracle. Kung may ridsi ngayon, spiritual, meron naman siyang milagro na gagawin sa ating panahon ngayon. So, relevant sa huling panahon, sa SDA perspective mga kapatid, yung Revelation 15 verse 3, mababasa natin ang awit ni Moises at ng kordero, mga kapatid. Ang sabi po dyan, sa verse 2, nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy at yaong nagtagumpay sa hayop at sa kanyang larawan at sa bilang ng kanyang pangalan ay nangakatayo sa tabi ng dagat na bubog na may alpa ng Diyos. 3, at inaawit nilang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng kordero na sinasabi, mga dakila at kagilagilalas ang inyong mga gawa. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ang ganda po mga kapatid. So, tandaan natin mga kapatid, yung mga spiritual na mensahe. Ang pananampalataya natin ay sinusubok. Katagaya din ng pagpapalaya ng Panginoon sa Israel. Ang Diyos ay may plano. Hindi natin kailangan magplano. Ang atin lang gagawin, papakinggan natin siya at ang mga tao na ginagamit niya para i-guide tayo. Kaya ako ay nagpapasalamat, Brother Ricky. Si Brother Ricky pala ay Adventist yung background pero maliit pa siyang bata. Maliit pa sila ay nawala na, hindi na nakapagsimba. Pero kahit na, ay nahiligan niya pa rin yung manood. Kaya nga lang, marami na siyang mga pinapanood na iba-ibang denomination. Ang kagandahan na panood niya yung ating programa. Kaya siya nandito ngayon. Nag-backslide man siya, pagbalik niya, may asawa na kasamang sa Panginoon. Amen? Kaya ito si kapatid na, ito. Yan. Hindi
sarili mong kaparaanan kung ba't mo nakita yung church na to. I-guide ka ng Panginoon. I-guide ka ng Panginoon. So, kayo ang bahala sa mga ito, mga kapatid. Tuloy ang Bible study sapagkat tinawag sila ng Panginoon. Ano? So, ang papuri ay bahagi ng spiritual na buhay natin. Huwag natin kalimutan yung pagsamba. Pagka ikaw ay wala ng gamna sa worship, Brother Johnson, okay lang bang dinner lang kami, ganito, ganyan? Hindi po yon. Kasi kailangan ang worship ay ito'y para ilabas natin yung kabutihan ng Panginoon na ginawa sa buhay natin. Ang pagliligtas na Diyos ay laging may layuning spiritual upang makilala. Kaya di ba, tinawag mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na kaliwanagan upang ipahayag ang kadakilaan ng Diyos. Sabi doon sa Patriarchs and Prophets, mga kapatid, God in His providence brought the Israelites to the Red Sea to test their faith. Ganon din naman tayo, mga kapatid. Sinulat ito ni Mrs. White, hindi para sa kanila, kundi para sa atin. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Kung may tanong kayo, mamayang hapon na lang. Itanong nyo, wala na tayong time. Okay? Okay ba yun, kapatid? Sige. Salamat po at happy Sabbath po sa ating lahat.